Hello everyone, this is our last part ng talakayan natin sa naging buhay ni Dr. Jose Laurel. So ngayon, kung titignan natin dito, ano ba kasi yung gustong ipakita ni Dr. Jose Laurel? Unang-una, wanted to show that he is not pro-Japanese and he is not pro-Americans. But he is pro-Filipino. So I think yung para sa akin, yung mga nagsasabing taksil siya sa bayan, ganito, ganyan, siguro mas lamang lang sa kanila yung pagiging side ng mga pro-American sila. I think yung mga nagawa ni Dr. Laurel even after this term as a president, this enough para sabihin natin na is really pro-Filipino and even kahit naman nung panahon na nandito yung mga Amerikano na wala pa yung mga Hapon, I think Dr. Jose Laurel really showed this is anti-American. Pero nung nandito naman yung Japanese, it like to show na kaya niyang makipag-cooperate sa mga Japanese and help the Filipino in the same time nang maiwasan yung further damage or the bloodshed violence sa ating bansa. Kaya kung titignan natin, napakalaga ng pag-aralan ang kasaysayan natin, kasi paano natin matututunan o paano natin maintindihan yung naging sitwasyon ni Dr. Jose Laurel. So very important na dapat tayo as a Pilipino pag-aralan natin yung kasaysayan. Bakit? Kasi ang kasaysayan ay napakalupit na kurado niyan sa judge. Yan. Bakit? Ang kasaysayan natin, it will judge you either good or bad, and it will always leave a mark or a impression sa mga tao or a long period this time. Kaya sa mga sinasabi natin dito na bagamat nakatakas ka dun sa mga ginawa mong masama while you're living dun sa mga pagtakbo, pag-usad ng kasaysayan natin, it will judge if you are a good person or bad, and if forever give a memory sa mga tao, sa mga susunod na generation, kung ikaw ba ay mabuti or masamang tao. Kaya tignan natin dito, papasok yung konsepto na ibinahagi dati ni Jose Rizal na none always memoria what everything dies after death. That kaya makikita nyo na iniwan na legacy ni Dr. Jose Laurel, ayun yung naiwan if after ng kanyang kamatayan. Marami siyang naiwan na mga records o public record na sa government na mga sinulat, mga contribution na napapakinabangan pa rin natin hanggang ngayon. I think pwede nating pagbatayan yung kung siya ba ay taksil or dahil para sa akin, I think is really a hero in a sense na I tried to show na mayroong moral integrity ang isang government leader, pwedeng magkaroon ng opportunities. Ang isang leader na nahawakan ng isang public office with honor and integrity, diba? So I don't know kung nakakasunod kayo or naniniwala kayo, but para sa akin, sa Laurel is indeed a hero, is indeed a nationalistic Filipino at that time, na siguro is always I had of this time now na pwede ka namang maging isang Pilipino na hindi sumusuporta sa mga colonial master, hindi sumusuporta sa mga Amerikano, kundi sumusuporta sa kapwa Pilipino. So gaya ng sinasabi ko, kailangan you should not be a supporter of a public or of one political party. One din, dapat maging supporter tayo ng something that will benefit the Filipino people. So in short, maging pro-Filipino tayo, just like what I wanted you to see dun sa naging buhay ni Dr. Jose Laurel. And then masasabi natin dito, si Laurel is indeed a person na dapat nating tularan because doon sa mga pinagdaanan niya, hindi yun biro. At pinakita niya na pwede tayong maging mahusay na Pilipino, pwede tayong maging
worthy na matawag na Pilipino by giving importance to honor and moral integrity in the same time sa pagbibigay ng halaga sa kapwa at sa mga ating ginawang pagmamahal, of course, sa ating bansa. Yun lang po, maraming salamat sa panonood ng aking video.